Kaya salamat din sa effort ni Ma'am Vic. Okay, di tayo magtagal para early tayo maka-exit. Amen? By the way, salamat sa ulan kahapon. No, na kahit papano, nadiligan naman tayo. Lumamig ating panahon. Di tayo magreklamo kay Gapreta. Blessing po yung ulan, mga kapatid. Amen. Tayo please. 1 Timothy 3:15. 1 Timothy chapter 3, verse 15. Pakishare po ang inyong mga Bible. May mga visitor pa tayo na walang Bible, no? Kaya kulang ang iba gahingi ng Tagalog, gahingi ng Ilonggo. So wala pa tayong available. Ang ating available diyan is English Bible. All right? So sa gusto po magkaroon ng English Bible, meron tayong available. Pero ating Tagalog at Ilonggo wala pa. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Chapter number 3 verse 15. All right. Chapter 3 verse 15. Okay, nakita na? All right, all together verse 1, verse number 15. Read. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Amen. Shall we pray? Dear God and loving Lord, we thank you for this great day, great time, great privilege that we have this kind of opportunity na makasimba, maka-worship sa inyo in spirit and in truth. Thank you for the freedom that we have. This morning, we can, Lord, publicly maka-worship. Ibang lugar, Panginoon, some part of the words, bawal ang pagsimba publicly. Patago, palihim po sila. But salamat sa aming bansa, sa freedom of religion na binigay ng aming gobyerno, na walang pwedeng magdisturbo, walang pwedeng mag-stop sa amin, sapagkat we have this, Lord, opportunity. And this time, sa aming pag-proceed po ng preaching, it's my prayer, Lord, na ma-remind kami today at ma-encourage kami gaano ka-importante ang church sa buhay Kristiyano po namin. Because this is the pillar and the ground of truth na kung saan gi-establish ng Panginoon ang kanyang church and He gave Himself for it. Kaya Lord, help us like Jesus Christ, we should love also ang kanyang church. Maraming salamat. Be with us. Help us, Lord, despite sa init, makakonsentrate kami. Alisin yung mga disturbo sa aming kalagitnaan. This is my prayer in Jesus' name. Amen. And amen. Be seated. Thank you so much. All right. According sa Bible, Paul says to Timothy, this is addressed to Timothy, which is the pastor sa church of Ephesus. These things I write unto thee, hoping to come unto thee shortly. May plano si Paul na mag-visit kay Paul. Pero possible, medyo matagalan po siya konti. But sabi niya, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. You say, marunong ka, paano po i-plaster, paano po ilagay sa tama ang mga tao. Of course, ikaw bilang isang pastor, in the house of God, referring to the church. Okay, take note, in the house of God, which is the church. So the house of God is the same with the church. The church is the same with the house of God. Okay? So, which is, ano po yan? No, mga believers. Okay? The church of the living God. At sabi po ng Bible, the church, sabi niya, the pillar. The pillar is very important. Yung support po sa building. Parang pinakaposte po niya. That is the pillar and the ground or foundation of the truth. So, same mga kapatid, importante din po ang church. Same with the Word of God. Gi-channel ni Lord ang truth dyan sa church. Mapakinggan natin ang truth dyan sa church. Of course, babasa natin sa Bible, but sabi din ng Lord that dyan sa church, gilagay niya which is the pillar, consider niya the pillar and the ground of the truth. Now, this morning, ating message, the house of God. The house of God. Na-mention, verse 15, there is the house of God. So may tahanan ng Diyos. May gi-consider ang Diyos na tahanan po niya. And itong house of God is not just a building. Not necessary building po ito. Katulad dito mga kapatid, which is ito po ay meeting place.
tinawag ito is our sanctuary. In Old Testament, tinawag nila ang kanilang meeting place, temple. Wala pang temple, tinawag nilang tabernacle sa time ni Moses. Movable, tulda-tulda lang, movable po siya. Pero sa time ni Solomon, nagpagawa na po siya ng permanent building. Si David gusto, pero ayaw ng Diyos. Sabi niya kasi, you have a bloody hands, you are a man of war. You are not worthy na magpanday para sa aking building, but I will give it to your son, King Solomon. Siya po ang inatasan ko na mag-build para sa aking temple. At si Solomon po ang nag-build sa unang temple of Jerusalem. Mga kapatid. But this time, we're not just talking about literal temple, literal building, but rather the house of God. Na tayo na mga tao, mga anak ng Diyos, mga ligtas ng Diyos, at naglingkod sa isang lokal na iglesia. Okay, ano dapat? The house of God, ano dapat? May mga ilang bagay tayo i-consider. Kapag ka house of God, ano ito? Lugar ito ng ano? Number 1, mga kapatid. Okay, sa ating binasa, the house of God, importante pong house of God. Ano po siya? Which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. So ano ang church? The pillar and the ground of truth. So diyan natin makita gaano ka-importante po ang church. Kailangan may pillar siya, the support. And then, the ground of truth. Kustodyan. Diyan gi-channel ang mga truth ng Bible at ang salita ng Panginoon. First of all, the house of God speaks about, mga kapatid, it is the house of prayer. Amen? So the house of God, it is the house of prayer. Mayroong house na dapat doon tayo mag-pray. May dinisignate ang Diyos na tahanan na ang lahat ng mga Kristiyano, mga ligtas, katulad mo, katulad ko, na manalangin para sa Kanya. Manalangin tayo ng Diyos. Prayer. Yes, I believe you can pray to your home. You can pray everywhere. You're in your office, sa eskwelahan, pwede ka. Everywhere you can do a prayer. But there is a specific place na dapat magtingog tayo sa pag-pray. And that is the house of God. That's why do not neglect the house of God. Because it is the Lord who put you in the house of God. It is the Lord who designed you into the house of God. Mark 11:17. And he, that is Jesus Christ, taught, saying unto them, it is not written, my house. So kaninong house? Personal pronoun kay Jesus Christ. My house shall be called of a nations, the house of prayer. Amen? So ang bahay ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, tinawag niya tahanan ng panalangin. So doon tayo. I believe, importante ang panalangin. No, kailangan tayong manalangin. Jesus Christ pumunta sa house of God para manalangin. Si Peter, 3 o'clock, Peter and John went to the temple to pray. Si Hannah, nung may problema siya, hindi siya magkaanak, she went to the temple to pray. At nagkaroon po siya ng anak. Mga kapatid, in Old Testament, look at the Bible, read the Bible. A lot of people, they went to the temple. They used to the temple. They used the temple para i-channel ang kanilang mga request. That's why sa atin ngayon, kung meron kang need, like me mga kapatid, like in the Old Testament saints, New Testament saints, kailangan tayo mahalin natin, suportahan natin, at doon tayo sa house of prayer. Kaya nga importante ang prayer meeting. Punta tayo ng prayer meeting. Alat, nakakalungkot, may mga churches na ngayon walang prayer meeting. Mga kapatid, that is wrong. Kailangan natin ang prayer. Kaya ang prayer, it is our lifeline. Prayer, ito yung ating breath, mga kapatid. This is our blood. You cannot survive without prayer. Do you believe in prayer? I believe in prayer. Prayer can do a lot. Prayer can do the impossible things. Kaya the more tayo manalangin ngayon, the more ka may problema, the more ka mag-pray. When you are happy, pray. When you are sad, pray. Pray every time. Pray all the time, regardless of the circumstances. Kung may problema ka, the more ka magpalapit sa Diyos. Kung ginsabat sa Diyos, imo panalangin, ayaw kalimti ang Diyos. Ayaw biyaya ang Diyos. The more ka magpasalamat kay ginsabat sa Diyos, imo panalangin. Ay mga Kristohanon,
Very close lang sila kung mga muyo, way pagisabat. Pero pagkasabat na, relax na. Way gani nag-thank you. Daw mga lepers kita. Sa pulo, isa na nagbalik ka nagpasalamat. Ang siyam nalipat pagpasalamat kang pagbalik sa Ginoo. No. Kung di mo prayer request, gisabat na. Praise the Lord. Announce, pastor, blessing. Answered prayer, pastor. Ang aton gipri, pastor, gisabat sa Ginoo. Praise the Lord, pastor. Amen. Para tagaan ka wisdom paano i-handle ang pagsabat sa Diyos sa prayer mo. Hello, amen? The house of prayer. Jesus Christ, when a prayer becomes your habit, miracles become your lifestyle. Hello, amen? Kung mangin ugali nato ang pagkamainampoon, ang milagro, mga abyan, wow! Oh, tuloy-tuloy. Oh, ang blessing sa Ginoo. Himuuntang ang panalangin, habit. Hindi lang habit nga kung may problema ka, amo pagdumdum mo. Hindi na siya amo. All the time, every time, pray without ceasing. Pray that you enter not into temptation. Jesus Christ said. Amen? Amen. What else? Prayer is the best wireless connection to God. No? Yes, totoo mga kapatid. Kailangan tayong mayalangin. Kailangan tayong lumapit always sa Panginoon sapagkat Siya lamang ang makakasagot sa ating panalangin. Like I said, ang daming mga bagay sa mundo, sa Bible, mga tao, na kung saan nanalangin sila, nakanta nila, natanggap nila ang kasagutan. Walang pinaka-the best remedy kundi prayer. Yes, you're struggling right now. The reason why malamig ka ngayon sa Christian life mo, maybe because you lack prayer. Maybe because you neglect your prayer life. Because the more we pray, the more tayo maging close sa Panginoong Diyos. Because you are talking to God. You are communing with God. You are communicating with God. And God revealed His will sa pamagitan ng Kanyang salita. Pray! We need to pray. Why we need to go to the house of God? It is the place of prayer. It is the place of prayer. I challenge you. Pray every day. Pray every day. Not just read your Bible, but pray every day. Make it a habit. Oh, kung busy ka talaga, kahit 5 minutes every day. Kneel down. 10 minutes. Make it a habit. Mga kapatid, little by little, 5 minutes lang. After 5 minutes, di ka na kontento. Maging 10 minutes na yan. Oh, but little by little, magiging habit natin. Amen, members? Yes. It is a place of prayer. That's why I challenge members. Sana hindi lang iilan. Sana hindi lang kalahati dito ang nag-prayer meeting. Sana how I wish ngayong taon mga kapatid, lahat mga members ma-realize nila the importance of prayer every Wednesday. Balik kayo, join kayo sa prayer. Join kayo sa dawn prayer. Dawn prayer is once a month lang. Ano man ang Saturday morning, 2 hours, alas 4 madaling araw, matapos alas 6. Amen? Maka-fellowship tayo sa Panginoon. Napakaganda. Early in the morning, kausapin natin ng Panginoon. A place of prayer. Not only that, the house of God is a place of prayer, but also, number 2, the house of God, it is the house of praise. The house of praise. This is also the place, mga kapatid, na kung saan dapat natin i-praise ang ating Panginoon. Yes, you can rejoice. Pwede kang mag-praise sa Panginoong Diyos anywhere like prayer. You can praise Him anywhere. Sa bahay mo, sa tahanan mo, sa diin man, sa workplace mo. You can do that. But there is also a specific time and place na dapat i-praise natin ang Panginoon. And that is the house of God. David said, I will be glad and rejoice in thee. I will sing praise to thy name, O thou, most high. That is God. Ano yung offer niya? I will be glad and rejoice in thee. I will sing praise to thy name. So ang singing pala is part of our praising. Amen. That's why when we sing it from the heart. Sing it loudly. Sing it lively, mga kapatid. Because we are expressing our joy. When we sing, we are giving thanks to God. When we sing, we are worshiping God.
Hindi pwede sila magsimba ba na walang singing ang Israelite. Part sa kanilang worship talaga, which is our pattern in the Bible, na dapat may singing. Hello, amen? Pastor, di ko alam ang song. It's very familiar. Very familiar man ang mga song ginagamit. Learn it. Learn from it. Amen? Kung makasama lang kayo sa Bible study ko sa Rosco, ang lalakas magkanta ng Tugad Be the Glory, mga taga-Rosco, brad. Kasi bago ang aming Bible study, meron yung read dati na pamphlet. Ginagamit natin mga ano tawag dito, mga hymnal. Ginaturuan natin sila. Oh, praise the Lord sa 3 years natin na Bible study. Di man nadala sa church, pero ipasunglid mo, marunong na, ipakanta mo, alam nila. Sweet by and by, He abides. To God be the glory. When the roll is called up yonder, alam nilang kumanta. Baka daig pa yung ibang member dito. Ang ating PNP Soko, every time Bible study, meron tayong song, meron tayong singing. At sabi niya, Pastor, sa lahat na Bible study, dito ko lang naranasan magkanta ng ganito. Kasi may mga pastor na Bible study, ba't walang singing? Ba't gi-introduce natin ng singing? Because ang gusto natin, di lang Bible, matuto din sila ng mga Christian song. What a blessing! Marinig mo mga PNP kakanta, to God be the glory. What a blessing! Marinig mo sila, when the roll is called up yonder. Instead na silos. Ang puso ko'y nagdurugo. Pati mga young people, kanta-kanta man. Hello! Praise! Praise the Lord! No? Express your thanksgiving to God. When you sing it, like I said, sing it from the heart. Huwag kang mag-withhold ng boses mo. Huwag mong pigilan yung boses mo. It's a privilege makaawit tayo sa Panginoon. The one who saves us, the one who redeems us, the one who purchased us with His precious blood. Ginluwas ka karon kung riputan mo siya sa boses mo. Sa di ka pa Kristohanon, grabe ka pa kantahon sa karaoke, sa kung ano nga mga kalantahon na nga hindi godly, hindi Diyos nun nga kanta, makapahamuot sa Diyos, makapahimaya sa Diyos. Karon magtinamad ka? No, it should not be. Wala'y Kristohanon nga wala ka kanta during singing. Because that is part of our worship to the Lord. Another verse, David said, my heart is fixed. O God, my heart is fixed. I will sing and give praise. Actually, ang book of Psalms, Salmo, sing na. Kaya ang Katoliko, pag ginakanta nila kay Salmo. Oh. So, ang book of Psalms is a compilation of Song of David. From chapter 1 to last chapter, 150, that is the compilation of all song. Kung sa karaoke pa, listahan na, anong tawag niya, Brad? Table of contents. Magpili ka doon, tapos may number. Oh, yun yung psalm. Kasi si David is a singer. He loves to sing for the Lord. He offered his voice to the Lord. Kaya the entire book of Psalm is a song, is a book of song. Diyan pa tayo? He expressed his thanksgiving to God. My heart is fixed. O God, my heart fixed. I will sing and give praise. Alam mo yung tao na grateful, mga kapatid, di mo yan mapigilan. Oh, through singing, di mo yan mapigilan ang tao na happy. Lalabas po yan. Oh. Normal lang po yan na maaawit siya. Normal yan, mga kapatid. No? Fixed. My heart is fixed. My heart fixed, I will sing and give praise. That's why participate. Express your thanksgiving to God. Amen? Praise Him because He's worthy. He's worthy to be praised. He's worthy for our adoration. And this is the time. You know what? Sa bahay mo, wala ka magkakanta doon. Wala man masyadong mga Christian song. Maliban lang sa iba, nagpa-play. Dapat sa ating mga cellphone, dapat Christian song ngayong maririnig. Ito yung mga klaseng song that would stir up our soul. Mag-revive sa ating soul. Mga worldly song will entertain the flesh. Itong laman ang entertain. Pero kapatid, the song, may blood about the blood of Jesus Christ, those are the kind of songs na dapat nating i-uphold.
Those are the kind of songs na dapat dating i-practice. Speaks about atonement, the blood, the mercy, and forgiveness of the Lord Jesus Christ. Amen. The place of praise. The house of God. Thank God. The house of God. Not just only the place of prayer, the place of praise, but also, number 3, the house of God is the house of participation. Hello, amen? Yes, let us participate. Acts chapter number 2. Acts chapter number 2. Look at, turn your Bible. Acts chapter number 2. Please. All right. Acts chapter number 2. Verse number 41 and 42. Verse 41 and verse number 42. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them. See? 3,000 people got saved and also got baptized the same day, and the Bible says they were added unto them. Which is, yung unang nabaptize, yung mga members. Merong nauna sa they were added unto them 3,000 souls. Look at verse 2. And what happened? These 3,000, what happened to them? Verse 2, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Like I said many times, na itong mga tao ito, hindi lang po sila nag-stop after baptism, but notice the word, and they continued. Nagpatuloy po sila. Saang area po sila nag-continue? Verse number 2 is steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and of prayers. Look what happened. Verse number 46. And they, referring sa 3,000 pa rin, itong mga newly baptized, verse 46, and they continuing daily. Verse number 42, the word continued. Verse 46, igamit dito word continuing daily. Take note, daily, with one accord in the temple, and in breaking of bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. What is that? Members, that is participation. Now, these people who got baptized, became member of the local church, they participated in a certain local church. In what area? Apostles' doctrine, in prayers. What else? Ano pa makita natin dito? And in breaking of bread. Meaning sa atin, bilang Kristyano, the same principle. Hello? Amen? The house of God, not just this place, is the house of prayer, the house of praise, but also the house of participation. If you are a member of this local church, God has a purpose why God puts you here. And God wants you to participate in this house of God, in the house of God. Anything na makita mo dito sa loob, may purpose po yan. Ang speaker, may purpose po yan. Ang ceiling fan, may purpose po yan. Ang upuan, may purpose po yan. Itong camera, may purpose po yan. Itong microphone, may purpose po ito. Hindi ito gi-imbento na walang kwenta. Merong pakinabang, merong silbi po ito. Anything, ang TV, may purpose po yan. The same principle. Naging member ka dito because God has a purpose in your life. Hindi ka aksidente naging member dito. Plano po yan ng Diyos, ilagay ka dito at gamitin ka para sa Panginoon. Naintindihan natin, member? Oo. Dapat sana tayo, hindi tayo mag-malfunction. Hindi mo mapakinabangan ang isang bagay na malfunction. Pag malfunction na TV, malfunction na suga, parang gadisco, di ka satisfied sa service. Ang microphone, pag mag-malfunction, hindi ka masatisfy. The same sa Christian. Maraming Kristiyano ngayon, mga malfunction. Don't be offended. Hello? Kung di ka gabalik sa hapon, wala kang Wednesday, Christian ka nga may malfunction. Kay gusto ni Lord mag-function tayo. Hello? At number 1 nga mag-function tayo by supporting the church financially.
Pag may blessing ka, huwag mo kalimutan, Panginoon. Unahin mo, Panginoong Diyos, nakabinta ka baboy, nakabinta ka baka, nakabinta ka ng lupa. God must be first! Because you are steward. Balita ko, may membro daw. Although, gihati, daw kumon nga lupa. Milyon ang bili. Nagbinta. Nahalinan daw, ligad si Mana, milyon. Kugali, pastor. Bulantaw ko, waigid, bisan 100, waigid nagtupa. Ay, mingaw man? Mingaw? Waigid kadumdum sa Ginoo. Ako siguro makamilyon. 20 mil, hindi na bugat, oy. Hello, amen? Kung naintindihan mo, kapatid, anong ginawa ni Lord sa buhay mo? Niligtas ka ng Diyos, giredeem ka ni Lord. Inalay ni Kristo, dugo, buhay, pawis siya. Lahat sa krus para maligtas ka. Ngayon, kuriputan mo. Ginoo. Sa Ilocano pa, nag-imot. Apay nga naibot na. Hello, amen? Imot. Nag-imot. Nagrigat nga. Biyag. Hello? Participate! Kung member ka, mag-function ka as you are supposed to be a member. Dapat hindi lang taga-pamati dira. Hindi lang taga-gapungko dira. Function as a member. Do it, Lord. Ano pwede kong gawin? Mayroon tayo kaming anniversary. Ano pang pwede kong mag-function ako? Siguro di ka singer, pero sa ibang paraan, pwede kang gamitin ni Lord. And I believe, ang membro ang gamitin ni Lord para sa kanyang church. Hindi ang unbeliever, hindi ang gobyerno, the member. Kaya member dapat ma-realize mo, ano ba ako? Ano ba ako sa church? Decoration? Kahit yung may mga flag niyan, may purpose yan. Like I said, tingnan mo lahat dito, may function ito. Walang bagay dito na walang function, walang papel. Nakuha nyo? Ikaw din at ako. May papel ka, may role tayo dito sa gawain ng Diyos. At number 1 na role natin is to participate. Participate, number 1, in soul winning. If you are saved, you cannot afford, wala ka soul winning. Dapat soul winning should be our lifestyle, should be our lifeline, should become part of our Christian life. Dapat di ka komportable, wala ka soul winning. Luwas ka karon, why ka concern sa mga dili luwas? Ambot sa imo. Ginahapo ako sa obra niyo. Amen. Participate. Bakit budlay paglingkod sa Panginoong Diyos mahirap maging ano? Pero sa mundo kadali lang. Participate. Tingnan niyo po, mga bagong ligtas pa po ito. Hindi pa sila nag-grow masyado, bago pa lang. Pero tingnan niyo po mga kapatid, gaano sila kasigasig. Gaano sila kainit, gaano sila gazilos. They continue steadfastly. Look at verse number 47. Sabi pa ng verse 47, and they continuing, verse 47, praising God and having favor with all the people. And what happened? And the Lord added to the church daily such as should be what? Saved daily such as should be. Bakit po? Sapagkat may mga Christian na talagang very zealous sa pag-participate sa gawain ng Diyos. In fact, very givers sila. Look what happened. Look at verse number 43, 44. And all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. No? Gibaligyan nila ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang mga properties, at ang benta, mga kapatid, ang proceed, ay kanila pong pinamigay sa mga kapatiran na naghihirap. Ganon sila ka-giver.
Imagine mo kung mayroong kutsi, gibinta ang kutsi, tapos ang proceed, ang money, gipanawag yung mga tao na medyo mahirap, tapos Brad, ito sa'yo Brad, ito sister sa'yo, Nay, ito sa'yo. Ganun sila kagibir. Imagine mo, nagbinta ng mga ari-arian para ibigay sa mga nangangailangan. Hindi po yan biro. Pag wala kang grace ng Panginoong Diyos, kay by the way, mga kapatid, ang tao by nature, dalok. Sa lingkod gani, naimot ang tao by nature. Pero tingnan nyo, yung naligtas sila, binago ni Lord ang puso nila, naging mapagbigay na sila. Kaya, hindi ako naniniwala na pagka ikaw ligtas na, manatili kang kuripot. Talagang dapat mapagbigay na po tayo sa Panginoon. Kasi Kristo na po yung ating halimbawa na nagbigay ng kanyang buhay. Hello? Tanong, anong i-participate natin sa church? Hindi lang po mga kapatid, basic lang yung pag-upo natin ng pakikinig. Basic lang po yan. Dapat sa atin, automatic na mga kapatid, yung pagsisimba natin, number 1, step 1 lang po yan. Step 1 na po yan sa ating participation. We need to participate. Huwag nating tingnan ang gawain. Napakaganda, pastor. Ano po bang pwedeng gawin ko? Okay? Ang dami nating gawin sa church. Ang church ay isa sa mga lugar na napaka-busy. Hello, are you listening? Coming ang ating anniversary. Ano kayang pwede kong gawin? Ayaw ka nang pwede makontribute ko. Nanay ako. Wala man ako sigurong financial na pwedeng ipaabot, pero ang aking oras. And I believe lahat tayo ay pwedeng mag-participate. Hello, amen? Kapatid, listen. Una natin yung lagi tayong busy. Amen? Last year, ang ating rason, busy. 2024, busy pa rin. 2025 na rin, the same pa rin, busy pa rin tayo. You know what? Hindi po problema ang busy. Ang problema, we have the wrong priority. Kasi pag priority mo ang Panginoon, kahit ano ka ka-busy, makapagbigay at makapagbigay ka ng oras sa Diyos. In everything, there is a season. And a time to every purpose. Di mo lang priority si Lord. Kasi kung priority mo si Lord, kaya mong iwanan ang lahat for the sake sa Panginoon. Sabi pa nga ng iba, si Kristo nga, naiwan niya yung langit. Ang kanyang trono, iniwan niya. Samantala ikaw, tindahan mo, sari-sari store, di mo maiwanan. Labhanon mo, di mo maiwanan. Baboy mo, di mo mabiyaan. Migo pa ta? Wrong priority ka lang. Di mo gi-prioritize si Lord sa adlaw sang Domingo. Kaya kung gi-priority mo, biskan ano na kaya mong biyaan. A place of participation. Napakaganda kung lahat nag-participate. Amen? Napakaganda lahat nag-involve. Sino ang gibless sa eskulahan ka ng pirmi ka-participate? Tama, may mga teacher tayo, Sir G. Di ba? Yung mga bata, bisan mali ang answer, sige na, ma'am, hindi lain na po, kanina ka pasigian. Ma'am, di ba? Pero grabe yung ano niya, bisan mali answer Naka-5 na kasabat, ay gapon, pero grabe. So sometimes ang maestro ay nagamatter kung tama o sakto ay answer, ang iya participation, gihatagan grado. Nga man, ga-participate. The same sa church. Biskan talented ka pa, skilled ka pa, nami ka, graduhan ka, may degree ka, pero why ka ga-participate? Why pulos? Ano lang talent mo? Why nagamit? Why pulos? Nami ka magkanta, why nagamit? Why pulos? Alam ka sa Bible, why ka mag-share, why ka mag-Bible study? Why pulos? Pero bisan gamay lang, jutay lang, ipagamit mo sa Ginoo, mahimaya ang Diyos. Amen. Participation. Ayaw hulata kuhaon ka sa Diyos. Pag-abot mo sa langit, way kay sabat. Ano gihimo mo sa kalibutan? Kita gaata ka, 20 anyos, 40, 60. Ano gihimo mo sa akon sang buhi ka pa dito to? Di. Ang gani, Lord? Ano abi? Nuyabi ko?
Busy, abi ko, Lord. Damo ko, apo. Ikaw ginatambak sa akong mga apo. Imo, ilang mga bata mo, istoryahan mo, di ka mo sipa mata. Kag sa ako niya ipasa. Ano klase ka mo? Bata-bata ako nga sagod. Bata-bata ako nga taas. Bata-bata ako nga patulog. Ano ko, direct tigabagtay lang sa bata. Amen? Papahayan nyo ba ng tigulang? Bata-bata ka mo, kapamurisyo ka mo sa iban. Huwag ba ko nagsiling nga hindi ka mo mag-ano kay apo nyo na, pero ka mo mahuya man ka mo. Dapat mag-enjoy na ng mga nanay, mga senior ta. Hindi ka kapurupulaw para da, hindi na makasimba tungkol sa bata. Kung kisa blessing mo ng bata, pero kung damo na po, daw, hindi naman. Nagsobrahan. Migo pa ta? Tuod na mga abyan. Participate. Ayaw pabuta. Kuhaon ka sa Diyos, way ka nahimo sa yabuluhaton. Hasta ka lang sa simba. Do something for God. Lord, 2024, 2023, natapos lagi 2023 na wagig ko ba? Simba lagi ko hasta. Do something. Lapit naman mag-2025. Do something. Di dapat akong tinto nga mo lang na pirmi. The place, the house of participation. The house of God. The church, pakibasa, the church. Oh. Kita niyo museum? Ano na museum, Brad? Displayhanan sa mga antique. Kanang mga antique, when nag-function, mga obsolete na. Although nami ng mga butang ba sa museum, pero for display na lang sila. For eyes only. Dapat ang Kristiyano daw, hindi mo sina nga ng museum. Ano dapat ang Kristiyano? Ano dapat kitang mga Christians? Hello? Basa! Yes or no? Yes! Hindi daw ta dapat museum nga displayhanan lang. Instead, dapat muratag behind balayan ka, biba. Kanang ginabutangan, ginaistaran sa mga bis. Bubuyog. Lantaw ka diha, bis. Puro busy na, may kanya-kanya silang papel. Ang queen, tagabata. May mga soldiers man, tagalatigo sa mga tamad. O may araman mga laborer. May araman dito tanan, ka-function. Amo na sa behind. Kaya ang gagipangalanan na Jollibee. Jollibee, ang mga tao, jolly. Kaya ang mga bi, ang concept nila, ang mga bi, may mga pangsyon, kuha nektar, butang dito, lupad naman, kuha nektar, lupad naman. Amo na, always busy, always on the go. Amo na dapat ang Christian life. It's not a museum, but it is a beehive. Where everyone is involved. Walay exempted rin. Tanan kita laki, babae, tatay, nanay, young people. Tanan kita may part diri. Wala ni diri sila nga, ay pastor, sila na mga graduhan. Sila na pastor, mga talented. No. Lahat tayo may function. Iba-iba lang. But definitely, meron tayong function. That should be the house of God. The place of participation. Ngayong umaga, sana ma-challenge tayo. Amen? Lord, gamitin niyo ako sa house of God. What's number 1? The house of God, the house of prayer. Number 2, the house of God, the house of praise. The house of God is the house of what? Participation. And then, of course, the house of God is the house of preaching. Amen? The house of preaching. Amo ni ang video, ang balay, na kung saan ang Diyos, nais ng Diyos, matuto tayo, maglago tayo sa ating Christian life. How? Through preaching. Kaya importante ang preaching. Wala nang hihigit pa sa ating pagtitipon. The Word of God. The highlight of our service is not the choir, is not the giving, although it is important, but the highlight of our worship is the Word of God. The preaching of God's Word. Our worship would be incomplete without preaching. Kaya dapat tayo mga kapatid, we should what? Every time there's a preaching, dapat sikapin natin, alert tayo.
Because this is the way God would communicate, transmit His will through preaching, talking to you through preaching, using God's servant. Hello, amen? Anong sabi dito? Nehemiah 6:7. Nehemiah 6:7, and thou hast also appointed prophets. Anong pangisyon nila, Brad? To preach of thee at Jerusalem, saying, there is a king in Judah, and now shall it be reported to the king according to these words. Come now, therefore, and let us take counsel together. So, sinong inatasan para mag-preach? In Old Testament, back in Old Testament, it was the prophets. Their main function is to preach, to communicate between God and man through the message of God. Okay? Preach. Ano pang sabi ni Paul? Prophet Isaiah, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath what? Anointed me to what? To preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Okay? Isa sa main function ni Isaiah, he was appointed, he was ordained by God to be a prophet and also a preacher, anointed me to preach. First Corinthians chapter 1. First Corinthians chapter number 1. Ano sabi ni Paul? First Corinthians chapter 1. First Corinthians chapter 1. First Corinthians chapter 1. First Corinthians chapter 1, verse number 18. Verse 18. Chapter 1, verse 18. Ready, go. For the preaching of the cross to them that perish, foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. You see the contrast? Para sa mga unsaved, para sa mga unbeliever, is what? Preaching of the cross is foolishness. It's nonsense. It's no effect for them. Para sa kanila, foolishness. But Paul says, but unto us, referring to the saved, referring to those who are born again. Sabi niya, but unto us which are saved, it is what? The power of God. So while there is preaching, it is the power of God. God will communicate to us through His Word, through preaching of His Word. Kaya importante po, meron tayong preaching. Amen? Oo. At sabi pa dito, hard preaching softens the heart. Amen? We need hard preaching sometimes. Oo. Kaya sabi, Pastor, balik ka lang, hindi mo ko paghilabtan, walang personalan. Walang personalan ito. Trabaho lang ito ng pastor. Amen? Walang personalan. Sabi ng nagtikim ang pastor, kain siya ng tinapay. Daw kulang sa lasa ng timpla mo, Brad. Hindi yung ating mga baker, ha? Baka ma-offend itong mga baker natin dito. Hindi pa ako nakatikim, hindi pa ako sa kanila. Nalasa, ha? Hambal man ang baker, Pastor, trabaho lang, walang personalan. Sabat sa baker, Pastor, trabaho lang, walang personalan. Nag-preach ang pastor, nagbara, Pastor, daw ako ginaigo mo, ha? Brad, trabaho lang, walang personalan. Kabalos man ang pastor. Brad, trabaho lang, walang personalan. The function of the pastor is to preach, amen? At ang pastor, mga kapatid, hindi po mean pleasure. I don't care ma-offend ka. I don't care you get upset. As long as it is the Word of God, I am duty-bound to preach the Word of God. Amen. Paul says, I am not here to please, but to please God. Yung mga pastor, karong pinilion na lang. Hadlok na magwali sala. Hadlok magano kay, tighter na ba ni? Basi ma-open ni? Dako na ba ni tiles ni? Giver na ba ni si Brad? Hindi talang ni... hinahinay lang, nipis lang, hindi talang mga preachers karon wala nagawali, kay hadlok madulaan member. No, listen, if you preach the truth, be prepared na mawalaan ka member.
Be prepared the consequence. But as long you preach the word of God, you have the sign of God. You have the blessing of God. Do not compromise the truth. Pastor, way ka tani naglain sang kuan. Naglain sang doktrina mo. Na nakambal sa para way ka nabuhinan membro lantawa. Nabuhinan membro mo, mga giver pa to. Who said? Ngano man membro ka buhi sa church? Amen. Kaya gani ginpakaon si Elijah sa raven. Amen. Gi-provide, gigamit sa Diyos ang uwak para makasurvive si Elijah. Kung gigamit sa Diyos abyan ang sapat, pwede siya magamit gyapon bisan sino. Amen. Nga may heart nga willing. Kaya kung mag-giver ka man lang, ka magpabugal, ka magsiling ka, ako sini nagdonate, ayaw ko yung diktahe, ayaw ko yung walihi sila, kaya ako dire, ang damo ko gihatag dire, mga kapatid, that is wrong. Why mo naintindihan ano ang kinabuhing Kristohanon? Nga kung luwas na ta si Kristo, subject ta sa iya, kag wala ta sing may taas dire, except the Lord Jesus Christ. Kaya kung maghatag ka man lang, kag kontrol mong pastor, hindi na lang. Hindi rason mga abyan, damo ka gidonate, ikaw nang masunod. The Word of God is our ultimate rule of practice. The Word of God is our final authority. Hindi tao. May mga Kristohano, kung dako na nabulig simbahan, mangwinta na. Pastor, di ka magsiling diha, kaya basin kaldero mo, makulob. Oy, ano ba? Ikaw gabuhi? Diyos ka? Hello? Nalipat ka lang ba? May Diyos gabuhi. Basig ikaw ang makulog kaldero mo, kay bugalon ka. Na? Sulayan mong Ginoo, basin, isa ka pagpamisok, way ka na. Kay sobrang kataas lantaw mo sa sarili mo. Di ka Diyos, tao ka lang gigamit. Praise the Lord kung gigamit ka. Praise the Lord, glory to God. Damo ka na nagamit sa Diyos, damo ka na nabulig, na donate sa church. Glory to God. And enough na ka dapat na maghambol kay gigamit na sa Diyos. Channel of blessing. But never, remember this, nga magpataas kita. Kay akig ang Diyos sa mga taong mapaitason. Amen. Praise the Lord. Sabi dito, soft-preaching hardens the heart. Amen. Wali ka gani, wala ka nag-mention sala, ka-compromise ka na sa mga sala sa tao, way ka nag-preach against sin, kapatid, mangin, shared with hot iron. No? Ang mga membro di mag-grow, ang mga Kristohano, dili na pleasing ang kinabuhi, way na nalipay ang Diyos sa mga iglesia. Nga man, nag-compromise na. Ari pa rin isa mga abiyan, siling dire, anong sabi dito? Adula ba? Brother Jonathan, paki-reverse, Brad. Wala mag-reverse dito. Ara pa tayo, man? Lapit na matapos si pastor. Sabi dito, I believe that one reason why the Church of God at this present moment has so little influence over the world is because the Word has so much influence over the church. Sino magsabi? Greatest preacher sa London, Charles Haddon Spurgeon. 18th century pa ito na preacher. Pero na-predict niya na, Brad, na ang church mag-less ang iyang influence. Kaya nga man, because ang church, instead siya mag-influence sa tagagawa, siya na ang i-influence sa tagagawa. Sa kalibutan. Ang damo mga churches karon ga influence. Damo mga pastor karon ba nga hindi na pure preaching. Prosperity gospel preaching. Mga kapatid, ingat tayo doon. Salamat tayo. We have a good church. Mga kapatid, nga magturo, magtudlo, sa pulong, magsaway sa aton, because that is the mandate of the Bible, for correction, for doctrine, for correction, for reproof, for instruction. For what purpose? That a man of God may be thoroughly furnished unto all good works. Para masangkapan kita, ma-equip kita with the man of God. Amen? Kaya di ka magsabi, Pastor, ginaigo mo ko pirmi ba? Way ka na gid ibang awali.
May ka naging iban nga wali, Pastor. Pasalamat ka kung ginaistorya ka through God's Word. That means the Holy Spirit is working in you. Lord, salamat for talking to me. Lord, thank you for convicting my soul. I realize, Lord, it was wrong. It was my fault. It was a stupid act, Panginoon. Please, help me, Lord. Forgive me of my sin. That should be our reaction. Mga kapatid, never ako, I thank the Lord, nas pabugal. But never ako na-offend sa aking Christian life sa preaching. In fact, pray ako, Lord, talk to me. Sa balay pa lang, Lord, talk to me. During member pa ko, talk to me through your word. Speak to me, Lord, this morning. Hindi ko gusto magpuli nga wala ko'y conviction. Hindi ko gusto nga yung word of God mag-istorya sa akon. Hindi ko gusto nga magguwa sa simbahan nga amo lang gyapon. Don't go in this building the same. Have a change. Have a change. Amo na gusto ni Lord. After ta makabati, there is a change. There is realization. Pero nga, bato-bato sa langit ang tamaan, sana mag-change. Hello? Sana mag-change. Yan ang gusto ni Lord sa atin. Participate. Church, we need to participate. Amen? Preaching is the lifeline of the Christian life. Lastly, mga kapatid, we should learn to go to the house of God. Dapat maging habit natin. Oh, what else? We should love the house of God. Amen? Mahalin natin. Why? It is the pillar and ground of truth. I thank the Lord, dito ako gilagay. Hindi aksidente, gilagay ako na pastor ninyo. At di din aksidente, gilagay ka dito ni Lord bilang member. It is God's will. It is God's plan, mga kapatid, dito tayo. At gagamitin tayo ni Lord dito na iglesyang ito. Mga kapatid, isa lang ang Liberty Bible Baptist. Daming church sa Barbel. Pero isa lang, mga kapatid, isa lang local church natin. Hindi ka pwedeng maglingkod kahit sa simbahan. Sunday dito, next Sunday doon, next Sunday doon. Ay, ano nga plastada? Dapat isa lang. Amen? Isang church na kung saan lalago at gagamitin ka ni Lord. Tayo po'y tumayo, shall we all stand? Father in heaven, maraming salamat, Ama, sa tanghaling ito na kami po ay inyong kinausap sa pamagitan po ng salita. Salamat, Lord, na mayroon kaming house of God na kung saan gidesign nyo, gi-ordain nyo that, Lord, kaming lahat is that, Lord, to give our time in prayer, to give our time, Panginoong Diyos, sa pag-praise sa inyo, pagpasalamat sa inyo, pagpuri sa inyo. And Lord, it is the place na kung saan gi-designate nyo na mag-participate kami. Dapat walang isa, Lord, na hindi mag-participate. Because that is your desire and Lord, longing na bawat isa sa amin is, Lord, get involved. And thank you also that the house of God, it is a place of preaching. Marimayan kami, it is God's ordained method, Lord, na ma-check kami, ma-correct kami, ma-instruct kami, Lord, sa pamagitan na yung salita through preaching. But unto us which are saved, it is the power of God. Lord, there is power in preaching. People got saved because of the Word of God na narinig nila ang truth. People na convict sa kanilang kasalanan because of the Word of God through preaching. Preaching is a blessing. That's why, Lord, Father, I pray this morning, help us to love the house of God. Help us to learn to be loyal to the house of God. Salamat, Lord, meron kaming house of God na kung saan gilagay niyo po kami. Today is my prayer. Kaming aming anniversary, help us, Lord, to get involved. Bawat isa sa amin. All members in this church, mag-participate kami. Whatever man nga area, magamit kami sa anong paraan, in a little ways. May mga bagay kami ipahiram, mga material blessing namin ipahiram, lamisa, upuan, whatever. Maybe water dispenser, kailangan namin. Ano pa, Lord, na kailangan namin? Mga stand fan, additional. We need medyo malaking TV, ilagay namin sa labas para may monitor kami sa gabi because we're expecting a lot of people maka-join sa gabi. Lord, a lot of things kailangan namin in preparation sa aming anniversary. I pray sana po, gamitin nyo kami sa anumang paraan, Lord. Maybe mga sasakyan namin, may mga sunduin kami. I-allow nyo po, Panginoon. Huwag kaming maging kuripot sa mga bagay na ipinagkatiwala nyo sa amin, knowing na kami steward lamang.
Ngayong umaga, I pray, sana po, natas ang aming mga puso. Salamat sa instruction. Lord, aming natanggap na kaming lahat pwedeng mag-participate sa inyong gawain. Wala kang nilagay dito, Lord, na walang function. Wala kang nilagay na member sa local church na walang purpose. Lahat ay may dahilan. Lahat po, Lord, ay may dahilan. As you bow your head and close your eyes, kung na-realize mo, nangusap sa iyo ang message ngayong umaga, and I do not know sa anong area, in prayer, in praise, in participation, in preaching, maybe you can come to the altar and thank the Lord. Lord, salamat sa preaching. Salamat, gi-remind niyo po ako na meron pala akong participation. Gamitin niyo ako, Lord, sa anumang paraan. I pray, Lord, please help me mag-participate. Hindi lang enough, ganito ako, Lord, but I pray na sana mag-participate ako. Please come. Please come. Kailan pa tayo? Christian, kailan pa tayo mag-promise sa Panginoon, gamitin tayo. It's not enough na mag-church lang tayo Sunday morning. It's not enough Sunday afternoon. God has something for you. God has desire that you should do something for God. Greater na mga bagay. Come on. Can you come? Can you honestly come and pray to God? And say, Pastor, please pray for me. I'm glad. I'm happy to pray for you. Amen. How long have you been a Christian? How long have you been a member of this church? But maybe kulang pa. Kulang pa sa participation ang ginagawa mo. Why don't you come? And pray to God. And pray to God, Lord, please help me. I could participate. Amen. Great and loving God, thank you, Lord, this morning. Thank you that, Lord, always you kami gina-remind through preaching and through the instructions. Dear Lord, it's my prayer today na sana katulad kami ng isang beehive where everyone is involved. Huwag niyo kaming hayaan na maging museum lang na for display. But Lord, gamitin niyo kami mula mga bata hanggang sa adult. Mapananay, tatay, lalaki, babae, young people. Lord, gamitin niyo kami. Aming lakas, aming resources, aming mga blessing. Kaya Lord, material lang yan, isang araw. Iwanan namin yan. Pero Lord, i-bless niyo ang aming mga material blessing na yan. Lalo na kapag ipagamit namin sa Panginoon. Kaya Lord God, please help us. Huwag kaming maging kuripot, huwag kaming madamot sa mga bagay-bagay na pinagkatiwala nyo sa amin. Sapagkat gi-entrust nyo sa amin para gamitin. Sana maging channel of blessing kami. Thank you so much, Lord. Thank you for all the Christians, believers who came forward. I pray for those people, bless them. I pray sa kanilang prayer. Me personally and my wife, continue to use me, Lord, na maging effective pa na pastor kung hanggang kailan nyo kami gamitin, Lord, sa inyong gawain. What a privilege, Lord, magamit po sa inyo. And thank you for these members. I pray even sa mga someday mabaptize, mag-grow din sila at maging malaking potential magamit sila sa aming local church na ito. Maraming salamat, Father. We pray for your guidance and dismissal, Lord. Ang blessing namin, i-dismiss po kami with your mercy, with your love. And Lord, above all, dismiss us this morning with your protection. This is my prayer. We love you, Lord. Thank you for everything. Thank you for what you have done to us. The great salvation that you have done on the cross of Calvary. In Christ's name I pray. Amen and amen.